Hi guys, narito ang ika-107 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Namangha ang lahat sa ipinakitang talento ni Yezuan. Bumalik na sa kanyang upuan si Yezuan. Sabi ni Merong, inaasahan nga sa batang Panginoon na si Ye, ilang guhit lang ay makikinabang na ang lahat. Nagpasalamat si Yezuan kay Merong. Patuloy pa rin ang usapan ng mga nakakapanood. Sabi ko, sa mga disipulo sa silid, ang mga lider ay ang nakatatandang kapatid na si Yan Yang, ang nakatatandang kapatid na babae na si Meng Yu, at ang nakatatandang kapatid na si Long Tianming. Pakiusap, tumayo ka at bigyan mo kami ng liwanag. Tama, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Ang tatlong ito ay talagang hindi pangkaraniwan sa kanilang pag-unawa. Matuto tayo mula sa kanila. Gawin mo. Ang host ay nakatingin lang at nakikinig. Maririnig pa rin ang sigaw ng mga tao. Ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mong gawin. Ipakita mo sa amin ang iyong mga kasanayan. Ngumiti si Long Tianming sabay sabi nito. Sa aming tatlo, ako ang pinakamahina. Habang nagsigawan ang mga tao. Dagdag pa ni Long Tianming. Dahil ganoon, ako ang unang magpapakita ng kahihiyan. Pagkatapos ko, gusto kong hilingin sa nakatatandang kapatid na babae na si Meng Yu at sa nakatatandang kapatid na si Yan Yang na umakyat sa entablado at ipakita rin ang inyong mga talento. Sa isip ng bida, dahil ang tatlo sa kanila ay kailangang magpakita, tiyak na maihahambing sila sa isa't isa. Ang Long Tianming na ito ay umamin na siya ang pinakamahina. Kaya kahit na hindi siya gumanap ng kasing ganda ng iba, hindi ito makikita ng karamihan bilang kahihiyan. Ito ay puno ng mga pukana. Kung sa nakaraang buhay, maaaring naisip kong siya ay mapagpakumbaba. Naglakad na siya. Ngayon lang, ipinakita ni Qin Yu at Yezuan ang kanilang mga talento, ang alpa at kaligrapya, ayon sa pagkakasunod-sunod. Dahil dalawa ang kailangan para sa Go, wala nang saysay. Magpapakita ako ng kahihiyan at ipapakita ko ang aking mga kasanayan sa pagpipinta. Namangha ang ilan sa paghawak pa lang ng pangguhit ni Long Tianming. Nakangiti lamang ito, dahan-dahan niyang ibinababa ang panulat. Nailapat na niya ito sa papel. Biglang nagbago ang aura ng taong ito. Nagulat ang lahat sa sobrang lakas ng aura nito. Seryoso siya sa ginagawa niya. Habang patuloy ang kanyang pagguhit. Patuloy na hindi makapaniwala ang ilang mga manunood. Tumigil na sa pagguhit ang taong ito at makikita ang isang imahe. Sabay ibinalik na agad ang pangguhit sa lalagyan nito. Napanganga ang host sa kanyang nakita. Sabi ng taong ito, pakiusap, maaari mo naman kita. Nagpasalamat ang host sa taong ito. Kinuha na ng host. Sabay sabing titingnan ko na ang iyong ginawa. Sabay ipinakita sa lahat. Laking gulat ng mga tao. Sa iginuhit ni Long Tianming. Ang pagpipinta ng nakatatandang kapatid na si Long Tianming ay tunay na kahanga-hanga. Puno ito ng daw ng hari, napakaganda. Saad ni Yezuan. Ang Celestial Blood Saint Dragon ng nakatatandang kapatid na si Long Tianming. Pinamumunuan nito ang lupain, mas mayabang kaysa sa anumang natitirang bayani. Mula sa pagpipintang ito, makikita ng isa ang malawak na pag-iisip ng nakatatandang kapatid na si Long Tianming. Sa isip ng bida, sobrang oo ng mga tao dito. Ang Dao intent sa pagpipinta ni Long Tianming ay nasa pinakamataas na, overbearing, malayo pa rin ito sa antas ng Dao ng hari. Ang pagpipintang ito ay walang kinalaman sa malawak na pag-iisip. Sa halip, ipinapakita nito na si Long Tianming ay may malakas at ligaw na ambisyon. Medyo katulad ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Long Tianming, maaaring maging isang nakakababahalang kaaway na makaharap. Saad ni Long Tianming, nagpakita ako ng kahihiyan. Sa apat na sining, ang chess lang ang natitira. Sa tingin ko, gusto ba ninyong dalawa na ipakita ang inyong mga kasanayan? Oh! Ang dalawang ito ay gustong ipakita ang kanilang mga kasanayan sa chess. Hindi ba sila maglalaban sa Dao intent? Ang isa sa kanila ay ang banal na anak ng Skyblaze sect,
kung saan ang isa naman ay ang banal na dalaga ng Heavenly Note sect. Kung maglalaban ang dalawa, ano ang magiging kinalabasan? Ayos lang sa akin. Nakangiting sabi ni Meng Yuushuang. Bihira akong maglaro ng chess, kaya hindi ako masyadong bihasa dito. Sa makatuwid, ang aking Dao intent dito ay hindi maihahambing sa Dao intent ng nakababatang kapatid na si Yan Yang. Mas gugustuhin kung hindi makipagkumpetensya sa nakababatang kapatid na si Yan Yang para maiwasan ang pagiging katatawanan. Sayang. Ipapakita ko ang aking mga kasanayan sa Alpha. Masayang sigawan ng mga manunood. Sa isip ni Long Tianming. Mukhang umatras si Meng Yuushuang. Sa totoo lang, kung ako, hindi ko rin hamonin si Yan Yang. Masyado siyang malakas. Lumapit na ito sa instrumento. Pinagmasdan itong mabuti at ngumiti. Hinawakan na niya ang instrumento. Unang pagtipa niya sa instrumento. Naglabas ito ng malakas na intent. Mas lumawak pa ang sakop nito. Hanggang umabot na ito sa mga manunood. Tunog na lang ng instrumentong maririnig sa loob ng silid. Damang-dama ng mga manunood ang bawat tinig. Nasisiyahan sila sa tunog na kanilang naririnig. Pati ang dalawang ito Natigilan ang bahagya si Long Tianming. Saad nito. Hindi ko akalain na nagtagumpay ang nakatatandang kapatid na si Meng Yu sa Alpha ng Heavenly Peace. Talagang hindi pangkaraniwan. Inaamin ni Long Tianming na natalo siya. Tugon ni Meng Yuushuang, iyon nga ang Heavenly Peace. Tiyak na may magandang paningin ang nakababatang kapatid na si Long Tianming. Ngayon na natapos ko na ang aking piraso, pakiusap, magpatuloy tayo sa susunod na tagaganap. Dahan-dahan itong naglakad papalayo. Habang nag-e-enjoy pa rin ang mga nakikinig sa musika, hindi na nila napansin na umalis na ang tumutugtog. Nagulat sila dahil napansin nilang nakalayo na ito. Sa isip naman ng bida, anuman ang lakas, ang mental na lakas ni Meng Yuushuang ay mas malakas kaysa kay Long Tianming. Natatakot akong tanging ang aking guru lang ang makakatalo sa kanya. Sino naman kaya ang susunod? Tanging ang pinakamalakas na lang ang natitira. O ayan na ang kapatid na si Yan Yang. Ano naman kaya ang kanyang ipapakita? Nasa unahan na si Yan Yang. Saad ni Yan Yang. Nakakalungkot na ayaw makipagkumpetensya sa akin sa Go ang nakatatandang kapatid na si Meng Yu. Sa makatuwid, maaari lang akong magbigay ng isang casual na pagganap. May kinukuha siya sa isang lalagyan. Nag-focus siyang mabuti sa kanyang gagawin. Sa harap ng mesa, bigla siyang naglaho. Nagtaka ang mga manunood dahil naglaho si Yan Yang. Nagpakalalo sila dahil napasok din sila sa ibang dimensyon. Ipinakita ang isang battlefield. Ang chessboard ay naging ibang mundo. Kilalapag na niya ang isang piraso. Paglapag nito sa game board. Hamampas ang alon sa mga bato. Lumiwanag sa ibabaw ng mga bulaklak. Naglutangan ang mga bato. Napakabigat na lakas ng buhay. Pakiramdam ko, ako rin ay isang halaman. Damang-dama pa rin ng mga manunood ang aura ni Yan Yang. Dahan-dahan niyang inaangat ang kanyang kamay. Nakangiting saad ni Yan Yang. Dahil walang makakalaban, ilalagay ko lang ang piraso na ito. Sa isip naman ng ating bida. Hindi ko inaasahan na ang pananaw ni Yan Yang sa Dao ay umabot na sa ganitong antas. Ito ang tunay na Dao ng hari. Kaya pala, nakapag-lead siya sa Skyblaze sect patungo sa isang panahon ng kasaganaan. Ang ibang manunood ay para pa ring mga halaman sa kanilang nadama. Salamat sa tatlong nakatatandang kapatid. Nagsalita ang host. Binuksan ninyo ang aming mga mata sa isang bagong mundo. Sa palagay ko, ang panalo at pagkatalo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang tatlong nakatatandang kapatid ay nakapagbigay ng isang ganap na bagong pag-unawa sa martial Dao. Ang araw na ito ay katumbas ng ilang buwan ng mapait na pagsasanay. Ang biyaheng ito ay talagang hindi nasayang. Oo. Ang ating kaharian ay talagang mas mababa. Nahihiya talaga ako. May iba pa bang gustong ipakita sa amin ang kanilang mga kasanayan? Kakatapos lang magpakita ng kanilang mga kasanayan ng tatlo. Sino pa ang maglakas loob na umakyat? Ikaw ba?
Banibiro mo ba ako, gusto mo bang maging katatawanan? Tumayo na ang ating bida at susubukan naman niyang magpakita ng talento. Nagtaka ang karamihan sa mga manunood dahil sa pagtayo ng isang taong hindi kilala. Napansin din ito ni Long Tianming. Ganon din ang dalawang ito, walang tiwalang reaksyon. Sino ba ang taong ito? Siya ang pinakamatalinong henyo mula sa pinakabatang henerasyon ng Divine Feather Sect. Haha, ipinapakita lang niya ang kanyang mga kaawa-awang kasanayan sa harap ng mga eksperto. Sa isip naman ni Yezuan, kahit na may kakayahan siya, dapat sana ay ipinakita niya ito bago ang tatlo. Paano napili ni Xiao Ninger ang ganitong tanga? Habang natatabang reaksyon naman ni Merong. Masayang sabi ni Lu Piao. Napakasaya, si Nia Li ay dapat may bago na ipakita. Tinawag ng ating bida si Gu Bei, at agad naman itong sumagot. Hinawakan ng ating bida sa balikat si Gu Bei. At binigyan ito ng paalala sa kanyang gagawin. Manood ka ng mabuti gamit ang buong puso mo. At damhin ang intent sa loob. Malaking tulong ito sa iyong pagsasanay. Hindi alam ni Gu Bei ang sinasabi ng ating bida. Pero agad itong sumang-ayon sa nais nito. Natatawa na sabi ni Merong. Haha, tingnan mo siya, talagang itinuturing ba niyang sarili na isang master? Sa isip naman ni Yuyin. Ano ang kaya ni Gu Bei na maunawaan pero hindi ko maunawaan? Ano ang ipapakita ni Nia Li? Nakangiting lumapit sa host ang ating bida. Masayang sabi ng host, mukhang bata pa ang nakababatang kapatid na ito. Pero dahil handa kang ipakita sa amin ang iyong mga kasanayan. Kapuri-puri ang iyong tapang. Hindi rin tayo pwedeng maging masyadong demanding. Ha. Habang tumingin sa panulat sabi ng bida. Kanina, may nagsulat ng salitang pag-ibig. Hindi ako magaling, pero maaari rin akong mag-alok na magsulat ng isang salita at magpakita ng kahihiyan. Habang nakatingin sa ating bida si Yezuan sa isip niya, malinaw na tinutukoy niya ako. Napakabobo. Kahit na gusto niyang makipagkompetensya sa akin, dapat sana ay ginawa niya ito bago siya niyang at ang dalawa pa. Ngayon, hindi na mahalaga kung gaano siya kagaling, tiyak na. Mapagtawanan siya. Bukod dito, hindi niya ako matatalo. Iyon ay isang maling pag-asa. Ngumiti ang bida sabi nito. Ang salitang ito ay isang regalo sa mga nakalaan dito. Patuloy ang pag-uusap ng mga tao. Sa mga taong nagtipon sa silid na ito, sino ang hindi isang makapangyarihang henyo ng isa sa tatlong pangunahing sekta? Sino ang nangangailangan ng kanyang patnubay? Nagsimula na ang ating bida. Patuloy pa ring nag-uusap ang mga tao. Batay sa kanyang aura, mukhang hindi pa siya nakarating sa Heavenly Fate Realm. Hey, ang kabataan, laging nag-iisip ng masyadong mataas sa kanilang sarili. Maganda ang maging bata. Huwag kayong magtalo, pakiramdam natin ang kanyang aura ng mabuti. Marahil may nakamit siyang espesyal sa Dao. Gumuguhit lang ng normal ang ating bida. Napanganga ang mga tao dahil wala namang espesyal dito. Patuloy lang ang ating bida sa kanyang ginagawa. Nagtinginan na lang ang dalawa dahil walang kahit ano sa ginagawa ng ating bida. Ano ba ang nangyayari? Hindi ko. Nilagyan pa ng isa ang kanyang mata dahil wala siyang makita. Hindi ko nararamdaman ang anumang daw intent. Siya ay nagsusulat lang. Malakas na tawa ni Merong. Nababaliw ba ang batang ito? Ang kompetisyon na ito ay tungkol sa pananaw ng isa sa Dao Intent. Ano ang sinusubukan niyang makamit sa pamamagitan lang ng pagsulat ng isang salita? Ito, sabi ng host sa ating bida. Nakababatang kapatid, sa kaganapang ito, naglalaban tayo ng Dao Intent. Sa pamamagitan ng pag-inject ng ating pag-unawa sa kaligrapya. Hindi lang mga kasanayan sa kaligrapya. Patuloy lang ang ating bida sa kanyang ginagawa na parang walang naririnig. Hindi ko kayang titigan ito. Nagtataka ako kung paano magiging reaksyon ang kanyang guro kapag narinig niya ito. Inangat na ng ating bida ang kanyang pangguhit. Ngumiti ang ating bida sabi nito. Kumpleto na ang aking salita. Kung iyong mamarapatin, maaari mo na itong ipakita.
Tiningnan ng host ang gawa ng ating bida. Parang nadismaya ito sa kanyang nakita. Sa isip ng host, ano ba ang ipinapakita nito? Kaligrapya. Habang nag-aabang ang mga manunood sa sinulat ng ating bida, ipinakita na ng host ang sinulat ng ating bida na naglalaman ng salitang espada. Nagtaka ang mga tao. Natigilan ang sandali ang lahat. Napabuntong hininga ang host sa isip nito. Kahit na hindi masama ang kanyang mga kasanayan sa kaligrapya, ang salita ay walang daw intent. Kaya ano ang dapat suriin ng iba? Sa isip naman ni Long Tianming, akala ko ay may lumitaw na isang hindi pangkaraniwang henyo sa mga bagong dating. Pero hindi ko akalain na ang lalaking ito ay magiging isang tanga. Ano ba ang kahihiyan sa Divine Feather Sect? Nagsalita si Yezuan. Sa tingin ko ay naguguluhan ang nakababatang kapatid na si Niel Lee. Aaminin kong hindi kasing ganda ng sa kanya ang aking mga kasanayan sa kaligrapya. Pero ano ang silbi ng kaligrapya lang? Malakas na tawa ni Merong habang pumapalakpak pa ito sa saya. Sabi nito, kahit na ang nakatatandang kapatid na si Yezuan ay umamin na natalo. Ang mga kasanayan sa kaligrapya ng nakababatang kapatid na si Niel Lee ay talagang nakarating na sa isang mataas na antas. Naiinis si Yuyin sa mga naririnig niyang pagtawa. Sa isip niya, Niel Lee, sa huli, ano ba ang ibig mong sabihin? Paano ba ito magmumukhang isang ordinaryong salita? Totoo ba na wala itong anumang intensyon ng Dao? Ano ba talaga ang ipinakita ni Niel Lee kay Gubei? Hindi ba siya isang talunan? Habang patuloy na pinagtatawanan ng mga tao ang ating bida, ang batang ito, ngumiti lamang ang ating bida dahil may kakaiba itong ginawa. Nag-iisip ang babaeng ito sa nangyayari. Habang ang ating bida ay tumingin sa kabilang banda, si Yanyang ay nakatingin sa iginuhit ng ating bida. Tumingin siya na nag-iisip, sa iginuhit ng ating bida. Wala pa siyang napansin. Habang narinig niya ang mga sinasabi ng tao, tumatawa habang sinasabing tunay nga siya henyo yan si Niel Lee. Biglang sumigaw sa saya si Gubei. Napawang naintindihan niya na ito. Ang kanyang pangunawa sa Dao ay higit na lumampas sa mga taong tulad ni Yanyang. Kayong mga tanga, nagtaka naman si Tuyin. Ganon din ang ibang tao. Sa isip naman ng ating bida habang nakangiti. Mahusay, Gubei. Nagsalita si Merong. Higit na lumampas kay Yanyang. Ang iyong pagmamayabang ay medyo sobra-sobra. Hindi mahalaga kung gaano man kayo magpuri sa isa't isa, walang maniniwala sa inyo. O sasabihin ba ninyo na sa mga henyo ng tatlong pangunahing sekta sa silid na ito, kayo lang ang nakakaunawa sa intensyon ng Dao na nakatago sa loob? Sinagot naman ito ni Gubei. Maaari kang magsabi ng anumang gusto mo. Wala akong pakialam. Kahit na ano, kung hindi ninyo maunawaan ang kataas-taasang intensyon ng espada na nakapaloob sa salitang iyon, kayo ang talo. Sa isip naman ni Yuyin, kataas-taasang intensyon ng espada, bakit hindi ko ito maramdaman? Mas bobo ba ako kaysa kay Gubei? Anong uri ng intensyon ng espada ang nakatago sa espada na ito? Gusto kong malaman. Sa isip ni Li Xingyon. Talaga, nagtanong naman si Ning may nakikita ka ba? Sumagot naman si Lu Piao. Wala, isa lamang itong ordinaryong kaligrapya, tama ba? Wala itong anumang. Naniniwala ka sa kalokohan ni Gubei. Kung ang salitang ito ay naglalaman ng anumang intensyon ng Dao o hindi. Nakasalalay sa kanilang tatlo ang pagtatasa. Nakangiting sabi ni Long Tianming. Gayunpaman, hindi ko naramdaman ang anumang bakas ng intensyon ng Dao mula rito. Sa larangan ng kaligrapya, ito ay umabot na sa mataas na antas. Ang salitang isinulat ni Junior Brother Niel Lee ay talagang napakaganda. Sa bagay na iyon, ang pag-ibig na isinulat kanina ay mas maganda. Oh, dahil sinabi na ng Senior Brother Long. Mukhang ang isinulat ni Niel Lee ay isang ordinaryong salita lamang. Sabi ng ating bida, oo. Akala ko ay naglalaban tayo sa sining ng kaligrapya. Dahil hindi nakaramdam ng anumang bagay ang Senior Brother Long at lahat ng iba pa.
Kung gayon, kalimutan na natin ito. Aalisin ko na ang salitang ito. Sa isip ng ating bida. Hey, mabuti yun, mas mabuting alisin ko na ito ng mabilisan. Kung hahayaan kong pagmasdan ito ni Long Tianming ng kaunti pa, natatakot akong makakahanap siya ng kung ano. Nagsalita si Yan Yang. Sandali lamang. Nagtaka ang host. Ganon na din ang lahat. Nag-focus ng mabuti si Yan Yang. Siginuhit ng ating bida. Anong mapagtanto na niya ang nilalaman nito? Para siyang dinala sa ibang dimensyon sa sword and tent na daladala ng sulat ng ating bida. Naisip na ang isang kabataan ay magkakaroon ng ganoong pananaw sa intensyon ng espada. Kung ihahambing sa kataas-taasang intensyon ng daw na ito, ang aking pyesa ng chess kanina ay masyadong mababa. Mayroon palaging ibang langit sa itaas ng langit, at palaging may mas malakas. Ang binatang ito, ay mas malakas kaysa sa akin. Sa isip naman ni Long Tianming. Anong nangyari? Sa sulat na iyan talagang merong nakatago. Bumalik siya ng tingin. Sa isinulat ng bida. Habang ganun din si Meng Yuhushuang. Nararamdaman ko na susulat na ito ay may nakatagong sword and tent na hindi ko moari ang lalim. Dahil hindi ako makapasok. Ano ba ang ikinababahala? Sabi ng bida, Yan Yang. Batay sa kanyang ekspresyon, nalubog na siya sa malalim na intensyon ng espada ng salita. Ang salitang ito ay nagmula sa 10,000 langit na aklat ng tunay na intensyon ng isang sinaunang at kataas-taasang dalubhasa. Ang mismong istruktura ng salitang ito ay naglalaman ng walang hanggang intensyon ng dalubhasang iyon. Ang salitang ito lamang ay sapat na para maunawaan ni Yan Yang sa loob ng ilang araw at gabi. Kung gusto niyang patuloy na maunawaan ito, walang hanggan ito. At ayaw kong maunawaan ni Long Tianming ang anumang bagay. Biglang binawi ng ating bida ang kanyang iginuhit. Pasensya ka na sabay tawa nito. Hihihi, sabi ng bida habang nakangiti. Ang tunay na intensyon ng salitang ito ay maaaring isulat ng walang intensyon ng Dao. Isa lamang itong salita, pagkatapos ng lahat. Isinulat ko ito ngayon para makita ng lahat. Para sa mga nakakaunawa ng isang bagay mula rito, maaari kang ituring na may kapalaran dito. Gayunpaman, tapusin na natin ito dito. Sa isip ni Yan Yang. Tapos na. Ano ba ang sayang? Kung nagkaroon ako ng ilang araw pa, tiyak na mauunawaan ko ang tunay nitong intensyon. Habang nakaupo ito, bigla, itong tumayo, sabay sabi ng, Salamat sa aral. Nagulat ang mga tao. Anong aral? Sabi ni Merong na nagulat. Kahit si Yan Yang. Paano nangyari iyon? Nakangiting sabi ni Gubei. Oh, nakikita rin ito ng senior brother Yan Yang. Hindi dapat siya nagsisinungaling, tama ba? Sa isip naman ni Yuyin. Paano ako magiging mas masahol pa kaysa kay Gubei? Ano man ang mangyari, kailangan kong malaman ang misteryo ng salitang isinulat ni Nian Li. Tumatawa ang bida habang daladala na niya ang kanyang sinulat. Biglang nagsalita si Yan Yang sandali lamang Junior Nian Li. Biglang lumingon ang ating bida. May mali ba ulit? Saad ni Yan Yang. Gusto kong bilhin ang kaligrapyang iyon. Ibig kong malaman kung ibebenta ito ng junior brother ni Nian Li. Handa akong magbayad ng 50. Hindi, 100,000 spirit stones para dito. Nagulat si Long Tianming dahil sa balak na pagbili ni Yan Yang sa kaligrapya ng ating bida. Nagulat ang ating pita sa laki ng ibabayad ni Yan Yang. 100,000. Nag-iisip ang ating bida. Ang 100,000 hindi isang maliit na halaga. Isa lamang itong salita para sa akin. Well, nakita ito ni Yan Yang. Na hindi makapagdesisyon ang ating bida. Nagsalita na naman si Yan Yang. Kung sa tingin ng junior brother na hindi ito sapat, paano naman ang 150,000? Kahit na ang presyong ito ay mas mababa pa rin kaysa sa tunay na halaga ng salitang ito. Ngunit inaasahan kong isasaalang-alang ito ng junior brother ni Li. Nag-iisip si Long Tianming sa nangyayari. Nagsalita si Long Tianming. Dahil ayaw itong ibenta ng junior brother ni Li. Hindi mo dapat siya pilitin, brother Yan Yang. Sabi ng bida.
Masyadong seryoso ang Senior Brother Long at Senior Brother Yan Yang. Maaari akong magsulat ng 12-dosenang mga salitang ito sa isang araw dahil hindi ito nangangailangan ng intensyon ng Dao. Kung gusto ng bawat senior brother at senior sister, maaari akong magbigay sa bawat isa. Nagtaka si Long Tianming. Sa isip niya, may sira ba ang utak niya o nagpapanggap lang siya? Ngayon, hindi ko na maiiwasan si Yan Yang sa pagkuha nito. Saad ni Yan Yang. Kahit gaano karaming salita ang may sulat ng junior brother ni Lee sa isang araw, handa pa rin akong magbayad ng 150,000 spirit stones para dito. Ang isang Ginoo ay dapat magpakita ng katapatan sa kanyang mga kaibigan. Paano ko lang tatanggapin ang isang napakahalagang bagay? Sa isip naman ng ating bida. Orihinal, plano kong bumuo ng magandang relasyon kay Yan Yang. Ang pagbebenta lamang ng salita ay magiging isang masamang pagpipilian. Nagsalita na ang ating bida. Gawin na natin ito. Dahil handa si Senior Brother Yan Yang na gumastos ng napakaraming spirit stones dito, ibibigay ko sa Senior Brother Yan Yang ang pangalawang salita. Ano? Nagmadali ang ating bida na pumunta sa unahan para gumuhit ulit ng panibago. Habang nakangiti, nagsimula na ulit gumuhit ang ating bida. Ang nilalaman ulit ng sinulat ay salitang espada. Dahan-dahan nang itinitiklop ng ating bida. Sabay ibinigay sa host. Sister Chin Yu, ibigay mo ito kay Brother Yan Yang. Napakabilis. Ayaw mag-aksaya. Mabilis na tumakbo ang host papunta kay Yan Yang. Ano ang isinulat niya sa pagkakataong ito? Ibinigay na ng host kay Yan Yang. At nagpasalamat ito. Salamat, Sister Chin Yu. Binuksan niya ang nilalaman. Marshall, nagulat siya sa kanyang nakita. Dali-dali niya itong isinara. Sabi ni Yan Yang, maraming salamat, Junior Brother ni Lee. Kung ihahambing sa dalawang salitang ito na ibinigay sa akin ng Junior Brother ni Lee. Ang lahat ng ordinaryong bagay ay masyadong walang halaga. Paumanhin, Sister Chin Yu, maaari mo bang ibigay ito kay Brother ni Lee? Mula ngayon, magiging kaibigan ko si Brother ni Lee. Ibinigay ng host sa ating bida ang space ring. Sabay nagpasalamat ang ating bida sa host. Sabi ng ating bida habang nakangiti. Kung gayon, karangalan ko na magkaroon ng Senior Brother Yan Yang bilang kaibigan. Sa isip naman ni Long Tianming. Hindi ko napigilan si Yan Yang sa pagkuha ng salita ni Lee at ngayon ay nakakuha siya ng dalawa sa mga iyon. Seryoso, saad naman ni Meng Yu Wushuang. Ibig kong malaman kung maaari ring magsulat ng salita para sa akin ng Junior Brother ni Lee. Mag-aalok din ako sa iyo ng 150,000 spirit stones. Nagtaka na naman si Long Tianming. Gulat na reaksyon ni Ye Zuan. Hindi ito maaari. Sumagot ang ating bida. Siyempre naman para maiwasan natin ang pagiging paborito sa isa't isa. Magsusulat pa ako ng dalawang salita para kay Sister Meng Yu. Nagsimula ng ilapat ng ating bida ang kanyang panulat. Nakalagay sa isinulat ng ating bida espada at maliwanag. Sabi ng bida habang nakangiti. Maglalakbay ulit ako, Sister Chin Yu. Dali-daling kinuha ng host sabi nito. Hindi, ito ay aking kaligayahan. Saad ni Meng Yu Wushuang. Salamat sa iyo, Brother ni Lee. Mukhang may nararamdaman si Junior Brother ni Lee para kay Junior Sister Ninger. Mula ngayon, aalagaan ko siya ng mabuti. Wow, aalagaan siya ng banal na santo. Tiyak na magkakaroon ng walang hanggang mga pagkakataon si Xiao Ning-er. Sabi ni Ning-er, may nararamdaman para sa akin. Nakangiting saad ng ating bida, kung gayon, kailangan kong pasalamatan ang Senior Sister Meng Yu. Pasasalamatan din kita, Sister Chin Yu. Ibinigay niyo naman ang host sa ating bida ang space ring. Habang nakangiti, sa isip ng ating bida, nagsulat ako ng ilang salita para bumuo ng relasyon kay Brother Yan Yang at Sister Meng Yu, at nakakuha rin ako ng 300,000 spirit stones. Kumita ako ng malaki, mas madali ito kaysa sa pagbebenta ng mga demonyo. Tinawag ni Gube ang bida.
Habang patuloy na pagtawa ng ating bida. Masayang sabi ni Gubei. Talagang napatunayan mo ang iyong sarili, Nia Lee. Ngayon, malalaman ng lahat ng babae sa Heavenly Note Sect. Saad naman ni Li Xingyon. Kahit na, hindi ako nakaramdam ng anumang bagay. Ngunit gayon paman, tinatanggap kita. Napakamot sa ulo ang ating bida. Habang galit na galit si Merong. Sa isip nito, sa nakakatakot na mga guho, ginawa ko ang aking makakaya upang pigilan si Nia Lee sa pagkuha ng Spirit Stones. Sa huli, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, nakakuha siya ng 300,000 Spirit Stones ng napakadali. Sa isip naman ni Long Tianming, hayaan silang dalawa na magkaroon ng mga salita, bukod doon, mayroong isang uri ng misteryo sa kanyang kakayahang magsulat ng mga salita. At anong uri ng iba pang nakatagong talento ang mayroon siya bukod sa kasanayan niyang ito sa kaligrapya? Hindi man lang siya naglabas ng kaunting alon ng intensyon ng daw nang isulat niya ang mga salitang iyon, at hindi ko naramdaman ang kanyang paglilinang. Kung si Nia Lee ay may ganoong malalim na pag-unawa sa Dao, bakit hindi siya nakapasok sa Heavenly Fate Realm o nagtatago ba siya sa kanyang paglilinang? Kung nagtatago siya sa kanyang paglilinang, bakit siya nagpakitang gilas sa kompetisyong ito? Kagiliw-giliw, hindi ko talaga siya mabasa. Bata pa siya, at kung talagang may talento siya, magandang ideya na siya ay kunin. Tungkol naman sa mga salita, dahil siya ay isang alagad ng Heavenly Feather Sect, kailangan niyang magbigay sa akin ng ilang salita. Maririnig ang ingay sa loob ng silid. Nagtanong ang ating bida, naiintindihan mo ba ang isang bagay? Sagot ni Gubei, haha, nararamdaman ko ang maringal na intensyon ng espada. Gayunpaman, ito ay masyadong malalim at hindi ko ito lubos na maunawaan ng sabay-sabay. Saad ng bida, ayos lang, kapag nakabalik na ako, magsusulat ako ng isang salita para sa iyo. May mas mahusay kang pag-unawa sa espada kaysa sa sinumang tao sa buong bulwagang ito. Sagot naman ni Gubei, hehe, tumigil ka sa pagpuri sa akin ng sobra. Maraming salamat. Ang salitang ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong Spirit Stones. Magkakapatid tayo, ano ba ang dapat pang pakialaman? At dala mo pa ang iyong espada. Para lamang sa dekorasyon. Sa isip naman ni Yuyin. Maringal na intensyon ng espada. Anong intensyon ng espada? Hindi ko naramdaman ang anumang bagay. Kung maramdaman ito ni Gubei, bakit hindi ko? Magsasalita sana si Yuyin. Pero sa isip niya wala siyang 150,000 at hindi siya ganun ka-close sa ating bida katulad ni Gubei. Napansin ito ng ating bida. Yuyin, may sasabihin ka. Nauutol-utol na pagsasalita ni Yuyin. Ang salitang isinulat mo, maaari ko bang muling makita ito? Tumawa ang ating bida. Alam kong sasabihin mo iyan. Hindi mo maintindihan ang salitang iyon ngayon. Pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Galit na sabi mo, ikaw, bigla itong tumalikod. Sa isip ni Ninger, kahit na si Nia Lee ay minsan kumikilos ng walang kabuluhan, napakabuti niya sa kanyang mga kaibigan. Paano hindi mai-inlove ang isang babae sa kanya? Sa kanyang puso, ako ay, nag-angat ng baso si Li Xingyon. Para sa kapatid kong si Nia Lee. Tumawa ang bida. Masyadong magalang si kapatid Li Xingyon, hahaha. Nagsalita na ang host. Hindi ko akalain na ang daw intent ni kapatid Nia Lee ay umabot na sa ganitong antas. Ako, si Qin Yu, ay talagang hanggal noon. Nakakalungkot na mabagal ako at hindi ko maintindihan ang anumang malalim na kahulugan mula sa kanyang salita. Kung hindi dahil sa kahihiyan ko, hihingi sana ako kay kapatid Nia Lee na gumuhit ng isa para sa akin, upang matupad ang aking kuryosidad. Gayunpaman, sinabi na ni kapatid Nia Lee na ang lalim sa salitang iyon ay para sa mga nakalaan dito. At mukhang hindi ako kabilang sa mga nakalaan. Oh, gusto ko ring makakuha ng isa. Kilala ka ba ni Nia Lee? Kahit na hindi ka makapagkaibigan sa kanya, maaari kang maghanap ng pagkakataon upang makilala siya. Anyway, tayo ay mga miyembro ng Divine Feather Sect. Mayroon pa tayong mahabang panahon.
Nagpadala ng mensahe sa isip ang ating bida. Ninger, magsusulat ako ng ilang salita para sa iyo bago ka bumalik. Kapag nakabalik ka sa Heavenly Note Sect, maaari mo itong ibenta kung gusto mo. Kung hindi, maaari mo itong iregalo sa mga taong karapat-dapat. Sumagot naman si Ninger. Okay, kung makakahanap ako ng lugar para sa aking sarili sa Heavenly Note Sect, tutulungan ko si Nia Lee sa lahat ng paraan. Hindi ko akalain na mayroong ganitong talento na henyo sa Divine Feather Sect. Nagpatuloy ang host. Iniisip ko kung makikita ko pa si kapatid ni Lee sa labas ng mundo. Nakatingin lamang si Long Tianming. Habang nagtaka ang ibang manunood. Sabi ng bida, ang labas ng mundo, si isip niya, ay isang bagay na kailangan kong puntahan. Ang mga disipulo ng lahat ng pangunahing sekta ay naglalaban sa labas ng mundo. Kung makakapag-stand out sila, makakabuo sila ng kanilang sariling puwersa. Doon lamang kayo makakalaban para sa kapangyarihan at posisyon sa mga sekta. Ang problema ay hindi pa ito ang tamang panahon. Saad ng bida habang nakangiti. Maraming salamat sa pag-aalala ni Senior Sister Chin Yu. Sa ngayon, wala pa akong plano na pumunta sa labas ng mundo. Oh okay, phew, halos isa pang malakas na kalaban. Sabi niya, hindi pa ngayon, pero pupunta siya sa hinaharap. Saad naman ni Yang. Kung pupunta si kapatid ni Lee sa labas ng mundo, ang mga disipulo ng aking Skyblaze Sect ay hindi magiging mahirap sa iyo. Kung may maitutulong ako, lumapit ka lang sa akin. Ang buong Skyblaze Sect, ang ibig sabihin nito ay, sinusuportahan niya si Nia Lee. Sa isip ni Long Tianming, ako ang pinakamalakas na disipulo sa buong Divine Feather Sect, pero sinusuportahan niya niyang si Nia Lee sa ganitong paraan. Sinusubukan ba niyang magtayo ng puwersa laban sa akin? Bakit palagi kong nararamdaman na may galit sa akin si Yan Yang na parang may nagawa ako sa kanya? Kung talagang may plano si Nia Lee na makipaglaban para sa kapangyarihan, kung gayon, masayang gumalang ang bida. Kung gayon, kailangan kong pasalamatan si Senior Brother Yan Yang para doon. Sinabi ko na kanina na wala akong plano para sa labas ng mundo, sa ngayon. Napabuntong hininga si Tianming. May katinuan siya. Nakangiting sabi ni Yan Yang. Okay lang, kung gayon kalimutan na natin. Sabi ng host. Mukhang naligaw tayo sa pangunahing paksa. Sino pa ang gustong magpakita ng kanilang mga kasanayan sa segment na ito? Natigilan ang dalawa. Ikaw na. Sa tingin mo ba mas magaling ako kaysa sa kanila? Pagpapatuloy ng host. Mukhang wala ng iba. Kaya ang sesyon ngayon ay matatapos na dito. Maraming salamat sa pagdalo sa pagtitipon na ito at umaasa akong lahat ay makikilahok sa piging ngayong gabi. Saad ng bida. Pumunta muna tayo sa aking lugar. Sabi ni Lu Piao. Sa wakas tapos na, nakakainis. Saad naman ni Ninger. Pero ang piging. Sagot ng bida. Hindi ko kaya ang mga piging. Nagsimula ng mag-ialis ang mga tao mula sa auction house. Isa-isa na ring nagpaalam ang mga nasa mesa kasama ang ating bida. Pagpapalam ni Li Xingyon. Kapatid ni Lee, aalis na muna ako. Kung may balita mula sa kapatid ni Lee, ipaalam mo sa akin anumang oras. Tungkol sa 100,000 spiritual stones, magpapadala ako ng tao upang ihatid ito. Nakangiting sagot ng ating bida. Sige, kung may balita sa aking panig, tiyak na ipaalam ko kay kapatid Lee. Sabay tama ni Lee. Hahaha, sa isip ng bida, Dragon Bloodline God Level Demon Spirit, kailangan kong mag-refine ng isa para kay Ninger muna. Hahaha, napabuntong hininga si Yan Yang. Nakakalungkot na ang ganitong tao ay wala sa ating Skyblaze Sect. At maaari lamang na mawalan ng pansin ang kanyang talento sa Divine Feather Sect. Kung nasa aking Skyblaze Sect siya, tiyak na magiging isa siya sa ating mga malalakas na haligi. Senior Brother Yan Yang, hindi ka ba nag-aalala na magnanakaw siya ng iyong posisyon? Tama, saad ni Yan Yang. Bakit ako matatakot?
Kung mayroong isang tao na ang talento ay mas mataas kaysa sa akin, at maaaring pamunuan ang Skyblaze sect patungo sa kaluwalhatian, kung gayon kahit na kailangan kong iwanan ang aking posisyon bilang Holy Son, bakit hindi ko gagawin? Pero Senior Brother, fair na. Oh, tinawag ni Yezuan si Ninger, hindi na naman siya pinansin. Muli, napabuntong hininga na lamang ito. Sabi ni Merong, Senior Brother Yezuan, hindi ba siya umaamin ng pagkatalo? Saad ni Yezuan, hey, ano pa ang magagawa ko? Pagpapatuloy ni Merong, masyado mong pinapurihan ang batang iyon. Isipin mo, ang kanyang cultivation ay hindi pa umaabot sa Heavenly Fate Realm. Pinalo siya ng aso noon. Nang sumulat siya ng salitang iyon, hindi siya gumamit ng kahit kaunting Dao intent. Anong uri ng pag-unawa ang mayroon siya? Sabi ng babaeng Violet, Young Master Yezuan, mukhang ang puso ni Junior Sister Ninger ay mayroon ng nagmamay-ari. Kahit ako ay wala nang magagawa tungkol dito. Tugon ni Yezuan, oh, si Elder Sister Shenling pala. Kahit na, gusto pa rin ni Yezuan na pasalamatan si Elder Sister para sa tulong. Sabi ng babaeng, Violet, nakakalungkot na hindi kita matulungan, Young Master Yezuan. Mas mabuting ibalik ko na lang ang lahat ng spiritual stone sa iyo. Saad ni Merong, ang hula ko ay, malamang na nakakuha ang batang iyon ng isang sinaunang libro mula sa kung saan. Isang libro na may mga salitang isinulat ng isang dakilang eksperto. Kinopya iyon ng batang iyon, kaya natural, ang kanyang salita ay may Dao intent. Natatakot ako na hindi niya mismo maintindihan ang nilalaman nito. Sabi naman ni Yezuan, may katuturan ang sinasabi mo, kung gayon. Ano ang dapat nating gawin? Hanggat nasa Sky Soul Institute siya, wala tayong magagawa sa kanya. Saad ni Merong, tiyak na iyon. Gayunpaman, ginagaranti ako na tiyak na pupunta siya sa labas ng mundo. Kapag dumating na ang oras na iyon, maaaring kailangan ko ang tulong ni Senior Brother Yezuan. Sagot ni Yezuan, ito, hanggat matutulungan mo ako sa bagay na ito. Suportahan kita ng buong puso sa labas ng mundo. Kung gayon, salamat, Senior Brother Yezuan, haha. Sabi ni Yezuan, hindi na kailangan, sa hinaharap maaaring kailanganin pa rin ni Yezuan na abalahin si Elder Sister Shenling. Sa isip ni Merong, mukhang interesado talaga si Yezuan sa babaeng iyon. Haha, mas nag-aalala siya kay Xiao Ninger. Mas magagamit ko siya, lumubog na ang araw. Sa kabilang banda, sa tinutuluyan ng ating bida. Tumingin sa gilid ang ating bida. Sabi ni Ninger, ang dalawang karibal na ito ay talagang nakikipaglaban sa anman. Sagot ng bida, hindi, isa lang ang talo. Tumawa si Ninger. Saad ni Ninger, by the way, lagi bang nakatira dito si Nieli? Sagot ng bida, oo, tama, habang nakangiting sabi ng bida. Si Xiaoyu ang nag-rent ng courtyard na ito. Si Lu Piao at ako ay nag-sublet lang sa kanya. Wala akong ideya kung nasaan si Xiaoyu ngayon, umalis siya kanina at hindi pa nakakabalik. Sa isip ni Ninger, oh, ang buong silid ay puno ng aura ni Nieli. Pinagmasdan ni Ninger ang paligid. Saad ng bida, hindi masama, di ba? Mag-refine ako ng demon spirit para sa iyo mamaya. Nagpasalamat si Ninger sa ating bida. May napansin si Ninger. Sa isip niya, dito pala naliligo si Nieli. Sabi ng bida, by the way, naglakbay ka ng malayo patungo sa Divine Feather Sect at dapat ay pagod ka na ngayon. Bakit hindi ako lumabas muna? Para makapagligo ka. Hindi. Nagtanong ang bida. Hindi ka ba maliligo? Sagot ni Ninger. Hindi mo kailangang lumabas. Sabi ni Ninger. Bakit hindi ako maligo dito? Dahil may screen na naghihiwalay sa atin. Okay lang basta hindi ka makikisingit. Maaari ka ring makipag-usap sa akin. Sabi ng bida. Okay, kung gayon mag-refine ako ng God-level demon spirit. Kailangan kong pumunta sa ibang lugar, magiging problema kung may makakita sa akin. Manatili na lang tayo dito.
Nagsimula na ang ating bida. Nagsagawa siya ng mga hand sign. Habang dumadaan ang gabi, buksan ang mga ilaw. Makikita ang isang sapatos. At ilang mga damit na nakasampay. May paang maganda bumababa sa tubig. Ipinakita ng isang liwanag. By the way, Ninger. Bigla siyang napalingon sa gilid. May napansin siya. Nagtanong ang bida. Gaano nakalayo ang iyong cultivation sa Lightning Dragon? Sagot ni Ninger. Ang aking Lightning Dragon cultivation technique ay umabot na sa Forming Thunder Realm. Ang bawat yugto ng Lightning Dragon cultivation technique ay nagtataas ng aking cultivation ng 3 yugto. Nagsimula ako sa 2 Fate Realm, kasama ang Calling Thunder. Pero ngayon na umabot na ako sa Forming Thunder, 5 Fate na ako. Sa isip ng bida, 5 Fate, kailangan kong magsikap din. Saad ng bida, dahil umabot ka na sa 5 Fate Realm, nakapunta ka na ba sa labas ng mundo? Sagot ni Ninger, nakapunta na ako sa labas ng mundo minsan. Pinatay ko ang 3 Dragon Bloodline Demon Spirits, at nakakuha rin ng ilang spiritual herbs. Pero hindi ako naglakas loob na maglakbay ng mas malayo ng mag-isa. Sabi ng bida, tama, sa iyong ugali. Malamang na hindi ka gustong sumali sa mga malalaking pangkat ng pangangaso. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangkat ng pangangaso ay napakakomplikado. Sabi pa ng bida, ang pagpunta sa labas ng mundo upang mag-train ay maaaring mabilis ding magtataas ng cultivation ng isang tao. Bukod dito, ang mga nakakagulat na kayamanan ay madalas na lumilitaw sa labas ng mundo. Tanong ni Ninger, oo, alam din ba ni Nieli ang tungkol sa labas ng mundo? Saad ng bida, ang malayong labas ng mundo ay isang misteryosong lugar. Kahit na ang isang martial ancestor realm expert ay maaari lamang mag-imbestiga ng isang bahagi nito. Kung hindi dahil sa katotohanan na makakakuha ka ng maraming buhay kapag umabot ka sa Heavenly Fate Realm. Walang sino man ang maglakas loob na magpatuloy. Ang iba't ibang mga sekta ay maaari lamang kontrolin ang mga lugar na nasa hangganan ng kanilang mga sekta. Sa malawak na labas ng mundo, mayroong hindi mabilang na malalakas na demon beasts na may mga sinaunang bloodline. Kung hindi inilagay ng mga pangunahing sekta ang kanilang mga protection na array, maraming malalakas na demon beasts na may mga sinaunang bloodline ang madaling masisira ang mga sekta. Ayon sa mga patakaran ng iba't ibang mga sekta, tanging ang mga nagtayo ng sapat na puwersa sa labas ng mundo ang makakakuha ng kwalipikasyon upang makipaglaban para sa posisyon ng tagapagmana ng sekta. Kapag pinipili ng iba't ibang mga pamilya ang kanilang mga patriarch, isa sa alang-alang din nila ang kakayahan ng kandidato na patakbuhin ang kanilang sariling mga puwersa. Ang mga bulaklak sa greenhouse ay hindi kwalipikado upang maging tagapagmana ng pamilya. Nakapunta ka na rin sa labas ng mundo. Sinabi ba sa iyo ng iyong master ang tungkol dito? Oo, haha. Ano? Natuto ka ng mga masamang bagay kay Xiao Zhu. Haha, maririnig ang tunog ng palayok. Nag-refine pa rin. Makikita ang matinding liwanag na nanggaling sa silid. Nagtagumpay. Isang Abyss-winged Draconic Falcon, hindi isang mutated. At hindi ito gaanong tugma sa cultivation technique ni Xiao Ninger. Sabi ng bida, Ninger, anong uri ng demon spirit ang iyong pinagsama ngayon? Ang Heavenly Lightning Sparrow pa rin ba iyon? Sagot ni Ninger, hindi, pinagsama ko na ang isang extraordinary level growth rate Dragon Bloodline Demon Spirit. Tungkol sa Heavenly Lightning Sparrow na ibinigay mo sa akin. Na-refine na ito sa isang Lightning Gale Sword. Sa isip ng bida, mukhang napakabuti ng sekta ng makalangit na tono sa mga disipulo nito. Hindi katulad ng sekta ng banal na balahibo na patuloy lang sa pakikipaglaban. Sabi ng bida, nako, ang galing. Para makuha ang mga ganitong resources, sigurado akong maayos ang ginagawa mo sa sekta. Tuwang-tuwa ako para sa iyo, Ninger. Sabi ni Ninger, hindi, malayo pa ako sa ganoon. Si Zion ang pinakamalakas.
Si Zion ay may katugmang dugong lahi, kaya napili siyang pumasok sa lihim na lugar ng pagsasanay ng sekta ng makalangit na tono. Mas malakas ang kanyang kasalukuyang paglilinang kaysa sa akin. Sabi ng bida, kahit na, nakahinga ako ng maluwag nang malaman kung maayos ang buhay ninyong dalawa. Pagdating sa mga laban ng kapangyarihan, mas mabuting huwag na lang makisali. Ako rin, Neil Lee. Handa ka na bang pumunta sa labas ng mundo? Siyempre naman. Ngayon lang ako nakapasok sa kaharian ng makalangit na tadhana. Kamalayan sa kanyang sarili. Kailangan kong maging dalawang tadhana para makapunta sa labas ng mundo. Kung hindi, hindi ko na malalaman kung paano ako namatay. Oo, naniniwala ako kay Neil Lee. Ipinakita ang potensyal. Ayan, nagtagumpay na naman. Sa isip niya. Simula nang subukan kong gamitin ang makalangit na enerhiya para pilitin ang pagsasama ng mga espiritu ng demonyo noon, natuklasan ko ang lihim. Mabuti na lang, nakakuha si Gubi ng sapat na bilang ng mga espiritu ng demonyo. Kahit na hindi ito ng katangian ng kidlat at hangin, ito ay isang ganap na kidlat na Divine Scarlet Thunderbird. Bukod dito, ito ay isang mutated na isa. Kaya, medyo maganda pa rin ang tugma nito para kay Ninger. Ang Abyss-winged Draconic Falcon na pinino noon ay maibibigay kay Xiao Zhu. Gayunpaman, kailangan ko pa ring magpino ng isa pa para kay Zion at ipasabi kay Ninger sa kanya. May napansin siya, dahan-daang lumalabas si Ninger. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.